Ano bang nangyari dito kay dating congressman, dating cabinet secretary ni Gloria Macapagal Arroyo? Tumakbo itong mayor ng Quezon City at kaibigan ko ito eh. Kilala ko ito, kilala rin ako nito, si Mike Defensor. Kasi sa tuwing siya pupunta sa Sandigang Bayan, yun ang pagkakataong nakakapagsalita siya kahit papaano sa media. Pero ang tingin ko, yung mga nagtatanong sa kanya, hindi media eh, mukhang vlogger. Ha? Kasi hindi gagawin ng medyang pumilit mag-interview sa isang taong nakaposas at kontrol ng Bureau of Jail and Management Penology kasi bawal na bawal po na magpa-interview at interviewin ng mga akusado kapag nasa korte. Abay, kaya po nagkaroon ng komosyon eh. Kasi nga may nagtanong, hinarap ni Mike Defensor, nagkagulo tuloy. Hanggang sa nagkatulakan, sabi ng iba, may sinapak daw. Hindi naman, nakita ko yung video, wala naman sinapak. Kaya lang ho, talagang nagalit si Mike kasi daw eh, itinutulak siya. Ito, pakinggan nyo at panoorin nyo itong ilang bahagi ng aksyon na nangyari dyan mismo sa Sandigang Bayan. Dapat maiwasan ito. Kasi ako, sa tagal ko sa media, alam ko talaga yan. Bawal mag-interview ng akusado. Kasi ang isang akusadong, ang korte lang ho ang nakapagpapasya dyan. Sila ang may jurisdiction. Kung dapat magpa-interview o hindi, lahat ng galaw ng akusado, kahit akusado pa lang, yan ay kontrolado ng korte. Hindi yan pwedeng basta-basta haharangin at i-interviewin. Kaya naiintindihan ko rin ang kagalagayan ng Bureau of Jail and Management Penology. Pero nagkaroon nga ho ng bahagyang kaguluhan dyan sa Sandigang Bayan. Sasaktan mo eh. Wala, nakita ko eh. Mukha yung ginagawa mo eh. Dalawang beses na kami ni-raid ng BGMP. Sir, bawal po. Bawal, sir. Bawal. Boss Martam, yung Boss Project, wala pa rin. Ayan. Huwag daw manula. Ayan. Yan o. Yung bahagi ng ilang portion lang ho yan. So, ang sinasabi ni Mike Defensor, 2 beses na raw silang ni-raid ng Bureau of Jail Management Penology. Anong ni-raid? Bakit ganun? Di ba ang mga akusado ng Sandigang Bayan nandyan sa Payatas, Quezon City Jail. At ang may kontrol dyan ay ang Bureau of Jail Management Penology, Department of Interior and Local Government. Pero ang reklamo ni Mike Defensor, 2 beses na raw silang ni-raid. Ibig sabihin yung kulungan nila, pinagdududahan ng BGNP kung anong meron kaya nire-raid sila. Hindi ho na ibigay ang detalye kasi nga bawal daw yun. Sabi nga nung pulis, bawal nung BGNP, bawal po yan. Kasi nga nag-i-expose sila sa media. Hanggang sa nagkakatulokan na nga at yun nga nagalit siya. Ba't nyo ko itinutulak? Ayan. So, ayan ho yung mga pangyayaring hindi magandang pakinggan at mapanood pero wala tayong magagawa. Sa isang banda, may karapatan pa rin po ang akusadong katulad ni Mike Defensor na ipagtanggol ang sarili. Gano'n naman talaga, akusado pa lang. Ang masakit lang kay Mike Defensor, kaya naiintindihan ko na hindi maiwasan paminsan-minsan maging emotional siya at magsabing, bakit sila pang nauna kaysa sa mga kurap? Kasi si Mike Defensor, ang kaso niya, korupsyon, galing sa kanyang sariling pera. O dahil sa kanyang pera. Ano ba ang kaso ni Mike Defensor? Plunder dahil nagbigay siya ng pera kay Marcoleta. Si Marcoleta ang nakinabang sa pera ni Mike Defensor at yung kanyang dalawang kasamahan pang negosyante na nag-donate ng 75 million pesos. So, pera ni Mike ang nagpahirap sa kanya. Hindi pera ng mamamayang Pilipino. Kaya naintindihan ko yung kalagayan ni Mike Defensor. Naipit siya dahil tumulong lang siya. Yun naman kanyang tinulungan na si Marcoleta, nakinabang kasi nanalo, nagkapera pa. Sama-sama sila. Kaya may katwiran din si Mike Defensor na bakit nauna pa kami? Nauna pa akong makulong kaysa sa mga sangkot sa korupsyon. Yun. Ay siya, inuulit ko, nasangkot sa korupsyon dahil nag-donate siya ng pera. Yung perang niya kung saan manggaling, malamang personal na pera dahil may pera naman si Mike Defensor, yun ang nagpahamak sa kanya. Dahil sa ingay ni Senador Marcoleta. Ipinagmalaki pa kasi sa national television, nagpa-interview pa, nag-press release pa na siya talagang tumanggap ng pera at inamin din na hindi niya idineklara sa COMELEC doon sa Statement of Contribution at Expenditure tinatawag, SOSE. At hindi rin niya inilagay doon sa Statement of Asset and Liabilities. Kaya nagkasabit-sabit. Kaya hindi mo talaga
maintindihan kung bakit nangyari yon. Kawawa dyan si Mike Defensor at yung kanyang kasamahang dalawang negosyante. Pareho sila nakakulong until now dahil sa pagtulong. Yung korupsyon, maaaring pumasok pa yon kay Marcoleta, Senador Marcoleta, dahil siya yung tumanggap. Bawal tumanggap ng pera ang nasa gobyerno. Nung panahon yun, siya ay congressman pa lang. Tatakbo pa lang senador. Eh kaya lang, kung talagang ma-justify sa korte na ang tumanggap at nagbigay, ang kaso ay plunder, ito yung magiging president na. At sa lahat ng darating nating mga eleksyon, dapat ang mga negosyanteng may pera o nangangapital, namumuhunan sa politika, maging maingat kayo. Dahil ang mga nagdo-donate pala, ang mga donor pala, pwede na rin kasuhan at ipakulong. Kaya itong nangyari kay Mike Defensor at dalawang kasamahan niya, isang magandang halimbawa at isang magandang aral para sa aking observation at opinion na ito ay huwag pamarisan. At huwag din namang pilitin ng mga politiko mag-donate sa kanilang mga negosyante. At kung mag-donate man, ideklarang lahat para walang problema. Kasi sabi ng COMELEC, ang isang kandidato o political party, basta ideklara sa SOSE yung kanilang kinita o kanilang donasyon at kung magkano ang gastos, wala naman silang pakialam dun eh. Kung halimbawa ang donation, 500 million, naggastos mo 300 million, yung dalawang 200 million, ideklara mo sa BIR at bayaran mo ang buwis, sa'yo na yon, hindi yun hahabulin ng COMELEC. Basta ideklara mo sa SOSE. Yan po yung policy ng COMELEC. Ibig sabihin, huwag kayong magtago. Aminin nyo kung magkano ang donation at magkano ang ginastos nyo. Then pag may sobra, ideklara nyo na income. Then pag dineklara mo income, magbabayad ka ngayon ng buwis sa BIR para legal na legal. Eh yung iba kasi, para kumita ng malaki, tinatago. Ayaw i-release, ayaw ilabas. Tapos bandang huli, pagyayabang pa, pinagyabang ni Marcoleta dahil senador na siya. Akala niya, hindi siya maimbestiga, senador eh. Ganun nangyari. Parang ang feeling, senador na ako, panalo na ako. Aaminin ko na, nag-donate si Mike Defensor, dalawang negosyante, ganitong kalaking halaga. Hindi ko inamin kasi sabi nila, huwag daw aminin. Ay bawal sa batas yun. Kaya nga nakapagtataka, abogado ito si Marcoleta eh. Sa ingay niya, napahamak tuloy yung kaibigan. At kaibigan ko rin si Mike Defensor. Estudyante pa lang, kilala ko na ho yung mamang yan. Nung araw na kami, nag-rally pa nung araw, nakakasama ko pa yun sa rally, kaya kilala ko yan, kilala rin ako yan. Pero yun yung nangyari. So, maraming aral dito sa nangyaring ito. Maraming dapat tayong matutunan, politiko, mga kapitalistang ng politiko, mga negosyante, ilagay niyo sa lugar. Yung palang pera niyo mapapahamak talaga, kaya may kasabihan eh. Ang material na bagay, lalo na ang salapi, huwag sasandalan o gagawin Panginoon. Darating ang araw, yun pa yun ang magiging problema nyo at yun ang nangyari ngayon sa aking observation at opinion. Ayan, okay? Please like, share, subscribe, and follow sa lahat ng ganitong mga issue. For information lang po ito, walang personalan. Actually, kaibigan ko parehas sa mga yan. Kaibigan ko si Mike Defensor, kaibigan ko si Marcoleta. Kilala ko ng dalawang yan. Naniwala kayo. Pero wala tayong magagawa. Ang batas ay pinairal at sila ay pansamantalang may pananagutan ngayon. Hindi pa naman sila guilty. Akusado pa lang. Kaya hindi naman natin hinuhusga. Kaya lang dahil nasa korte na ang kaso, bahala na ang husgado. Hindi ba? Ganun lang po.